So may pumupunta daw dun sa barangay nila bago daw dumating ang staff ng Itbulaga. May pumunta daw dun una na may bayad daw yung pa-register daw sa palaro sa sugod bahay, mga kapatid. Nagkakahalaga po daw ito ng 50 pesos bawat isang tao, isang pangalan. So yan po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, Jay Guevara TV. Nga po pala, isang TVJ defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So ito pag-usapan natin, no? Isang kilalang aktor. Ano ba to? Aktor ba to? Di ko ma-sure kung aktor po siya. Or singer. No, basta sobra po ang kanyang pagkabilib sa Tito Vic and Joey. No, sobrang bilib sa Itbulaga sa Tito Vic and Joey, no. At siguro kayo kilala nyo rin tong actor na to, pero search ko kung actor ba siya or singer. Ano bang pangalan niya? Wala. Search natin kung ano para hindi tayo ma-fake news, no? Yun. Ano ba to? Ano ba siya? Singer ba siya? Singer! Oh. Isang sikat na singer sa Hollywood ang bilib na bilib kaysa Tito Vic and Joey at sa Itbulaga. At ayun, pag-usapan na rin natin tong so napag-usapan na rin natin tong about dito sa pananabutahe sa sugod bahay na itong ang TVJ ay nag-warning po sa mga tao, lalo na yung mga na kapag may mga pupunta sa kanila na nagpapakilalang Itbulaga at hindi naman pala, ay huwag silang magpapaniwala. At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. So ito yung video, panoorin natin. Panibagong updates kung saan si Tito Sen umalma at nabuking ang ilan sa mga tahasang pananabotahe sa barangay. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet, Lakas ng sounds, baka hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Updates for today's video. Ay nais ko po man of course magpasalamat sa lahat ng mga legit video. Ito na nga dahil meron po kasing isang balita na nakarating kay Tito Sen na talaga namang ito po ay talagang taasang pananabotahe sa sugod bahay mga kapatid segment at ilan sa mga episode na meron po dito sa barangay. So dahil po dito, bago po magsimula ang sugod bahay mga kapatid, ay nagbabala na po itong si Tito Sen dun po sa mga pangyayaring nakakarating po sa kanila. So para lubos nating maunawaan ang lahat ng yan, panoorin po natin ang audio video na ito. Let's watch this. Tawag ng mga nag-register dyan at alam ko na pumipili kayo ng best design. Meron lang tayong announcement para sa mga barangay. Gusto lang natin ipaliwanag na kapag ang Itbulaga ay nagpupunta sa inyo at nagsasabi na merong barangay na bibisitahin, parang paalala lang meron po tayong sinusunod na schedule, yung sugod bahay sa mga barangay. Nagko-coordinate po kami sa mga barangay leaders. Ngayon, mag-ingat lang po sa mga fake news. May namimik na naman. Merong namimik. Grabe naman. Nung isang araw, pinagkakalat na doon sa barangay, hindi raw tuloy. Ayaw, mga ganon. May mga naninira. Kunwari, hindi raw tuloy. Bulaga, hindi tuloy. Para mabuti na lang yung mga barangay leaders, alam nila tuloy. Yan sabi nila, tinatawagan nila, sinasabi, hindi, yung mga nag-register, tuloy yan. So, dapat legit. Alamin ninyo sa inyong kapitan kasi meron ding mga nagpupunta sa barangay, sinasabi Itbulaga, hindi pala Itbulaga. Hindi pala. Gulo yung hindi natanggalan ng mute. Hindi lang dito sa Metro Manila, pati sa probinsya po. Ang gulo niyan.
susubok sa amin. Kasi sabihin, eat mo lang ah. Tapos hindi naman pala tayo eat mo lang ah, magagalit sa amin. Ang dadating kung sino-sino lang. Eh kaya nililinaw lang po namin yan. Ano? Isang maliwanag na paninira yan. Basta sa barangay, i-coordinate nyo sa mga barangay officials nyo kasi doon kami nagko-coordinate para malaman nyo kung totoong Itbulaga. Kung may tanong kayo, i-check nyo sa FB page. Yun. Pwedeng mag-message Yun ang po pinaka-the best dun. FB page ng Itbulaga or ng TVJ. Ayan, para ma-verify ninyo lahat pagka may mga naririnig kayong ganong balita. Okay, o malinaw na. Ayun na Grabe po yung pananabotahe na ginagawa po sa Itbulaga, no? Na kapag nagpupunta sila sa isang barangay at parang meron pong mga naninira sa kanila doon at sinasabing hindi na raw matutuloy. At pinaalala po ni Tito Sen sa mga manonood na nakikipag-coordinate po sila sa mga barangay chairmans bago po sila sumugod sa isang lugar at nakaschedule po ang lahat. So dahil po sa ginawa ni Tito Sen ay talagang mas magiging maingat na sa pag-spread no ng mga fake news kasi nga sabi nga nila kanina nag-i-spread daw ng maling balita yung mga nananabotahe dito sa Sugod Bahay mga kapatid segment. So nakakainis lang kasi parang ang purpose lang naman talaga ng Itbulaga is to help other people, 'di ba? Sa kanilang way. Pero may mga tao pa rin talaga na hindi pa rin tumitigil para po siraan at sabotahin yung good deeds na ginagawa ng Itbulaga. So anyways, tukoy naman na po ng Itbulaga kung sino po yung gumagawa. Ayaw lang nilang palang pangalanan. Dahil Tukoy na pala. Totoo kaya yun? Tukoy na? No? Naku po, kasuhan na yan. No, kasi mamimiyasa lang yung sa kaganyan. Pero grabe effort ginagawa. Pupunta pa talaga sa mga barabarangay na pinupuntahan ng Itbulaga para lang siraan ng Tito Vic and Joey. Gravity. Gravity. No? Pero mo ang effort na ginagawa nila. Kung halimbawa naman na yung mga pupunta na yan para manira sa TBJ ay mga pangkaraniwan na tao lang. Malamang sa malamang, hindi naman gagawin ng isang pangkaraniwang tao yan na wala silang napapala dyan. Baka mamaya mga sahuran yan. May mga monthly allowance yan. No? Oh, hindi pa pwedeng wala na akong tao ngayon na mag-aaksaya ng panahon para siraan ng isang tao na wala naman siyang napapala. Katulad yan, syempre, yung transpo niya. Gasolina, pamasahe, kung saan katulad yan, nasa Pateros ata ang Sugod Bahay. No, kung ang tanong dyan, paano nalalaman ng mga kaaway or mga anti-TBJ na kung saan sila pupuntang lugar? Yun ang pinakatanong dyan. Hindi kaya may mga nagchuchuchu din dun sa loob ng TV5. Bigla lang napaisip, paano nila nalalaman na pagpunta dun, halimbawa, nasa Patero sila, o gano'n. Siyempre, uunahan yung doon, uuna yung mga ulupong. Masasabihan yung mga tao na hindi tuloy ang Itbulaga dyan sa barangay nila. Siyempre yung iba hindi naman pala tuloy, alis muna ako, gilap muna ako ng kung ano man yung gagawin ng isa, di ba? So, ang mahirap dyan, talagang itong mga tao to, mga sinasahuran to. Hindi lang natin alam kung sino yung nagpapatrabaho sa mga ganitong gawain na to, no? At wala pa tayong sapat na ebidensya. Tayaan nyo, i-reveal natin yan dito, hanap tayo ng mga source na maaaring makapagsalita sa atin kung sino nga ba nagpapatrabaho na para siraan ng Tito Vic and Joey. So, tuloy natin to. namang rampant po yung ginagawa nilang panloloko sa mga kababayan natin. Kasi syempre magagalit po yung mga tao doon, sasabihin pinapaasa ng Itbulaga yung mga barangay na pupuntahan nila, yun naman pala hindi magpupunta. So, ganun po yung ginagawa. Kaya po paalala po sa lahat na kapag meron po tayong ganyang mga nababalitaan, kung sa lugar man ninyo magpapaschedule, kailangan po dumirekta kayo sa mga barangay chairmans po ninyo para sa talagang schedule po ng pagsugod, para hindi po kayo nabibiktima ng fake news. Dahil talagang Oo nga po pala, nakalimutan ko.
No, meron pa palang isang nagsumbong sa akin na isang netizen na di umano nung hindi ko lang hindi ko pa pwedeng sabihin kasi ayaw niya ipasabi kung saang barangay siya. Basta may isang barangay daw po na pinuntahan ng Itbulaga ng nila Jose Manalo at Wally Bayola na may una daw pong pumunta sa kanila at siningil sila ng 50 pesos para daw sa pa-register sa palaro ng sugod bahay, mga kapatid. Nako po. So mamaya natin pag-usapan yan sa dulo ng video, no? Na yan, laganap na po talaga yan ngayon, lalo-lalo na sa social media. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating last update. Magbabasa tayo ng ilan sa comments po ninyo. And, tignan natin kung ano magiging reaction natin. Ganda na cellphone niya, iPhone, no? First is sabi ni Shalom, 3. Okay, dito na tayo sa isa. Isang Hollywood singer ang bumilib sa Tito Vic and Joey. So, sino nga ba to? Ito po ay si Ryan Gallagher. Tama po ba yung apelido niya? Comment na lang po. So, ito, panoorin natin yung kanyang sinabi mapatungkol sa TVJ. Okay, ito. Yeah. No, I lost almost 20 pounds. Okay. Yeah, since I got here in December. Are you gonna show us your abs? My ass? The abs. That's better for So I'm trying to get into like better, like a little bit better shape. I still have like 10 pounds. I think I need to go. Because I was in Michigan during the summer, and I spent like a month there. And in Michigan, there's not much to do but drink beer and eat, right? And so I was drinking a lot of Finalist ata to ng The Voice eh. with my mom and dad at night, and I was like, I'm gaining too much weight. So I went to Sarap kumain nito. Oh. cut out alcohol, cut out sugar, Baka naman, pa-sponsor. treadmill, hour and a half on the treadmill. I Ang sarap mo mapakabang nanonood to. running around in like all hours of the day, just doing something, right? But then only eating in a caloric deficit. Yeah. Sorry, I'm going to say actually the first time we ate next week was before Christmas. And how was Christmas Day for the last year? It was amazing. I mean, the food was great, obviously. I spent it at Kathy Dina, her house with her family, and she's also a chef, so the spread was very, very nice. And I even got a couple presents. Okay. Like, I don't even get presents when Hindi kami nagkakalayo ng mukha nito. I grew up in a present family, right? So like we grew up kind of just the little kids get the presents, but we just enjoy drinking and eating, right? And then so this year I had like I'm like, oh my gosh, I'm getting so many presents. This is nice. And then the So, work began right after. yeah, literally we started going right after Christmas. January 1. January 1 we started going. Yeah. That's how Lisa is. Yeah. This team, Yeah, she does. Fire and Ice, I'm telling you guys, I feel like the luckiest artist, and I'm the first artist, right? Yeah. Besides Ice. Yeah. And officially signed with Fire. yes. Wow. But just the team, I don't have to do anything except not complain. No, they're amazing. These guys are like, you know, like I'm not good with social media. Like I'm a millennial, I guess, in the millennial area, but I'm not good with social media, right? Like, I don't do many things well, but there's a couple things I do really well, and there's so many things I don't do well. And so the admin stuff, like I'm a C-type personality, so it's like I just want to sing, right? And I want to feel and sing. And so like now that I have this whole team, they handle all that stuff that I don't have to worry about that I was trying to do for so many years. Yeah. And because I was trying to do it myself for so many years, I was always hitting a ceiling, and I couldn't get past that in my career. And so they really helped me, give me wings to just be me and just have fun and talk to you guys. You know, this is So the single, remember the Christmas single, I think we can talk about, Yeah. you know, how, when it, you know, launching it here, and then how busy they kept you up to. Yeah, so I think that was like both ends, right? So I had the Christmas single that I wanted to promote here, but it was more of a catalyst for me to get back into the Filipino community, right? Yeah. And so it was something that allowed me to get in the door with CNN and get in the door with all these different like media outlets to say, hey, I'm promoting this, but also I'm back and I'm here to like, you know, work. And so
it did its job. I think the Christmas single really did its job, and then also we're releasing a Christmas album at the end of the year as well. And that's going to be. I don't know if we're going to do block singles, or like maybe like an EP, but we have 16 songs for Christmas, 8 originals, and so I don't know if it's going to be blocked album or we're just going to do a full album. We still have to discuss that. But yeah, then we got obviously from doing the you guys writing amazing pieces or being on all these different TV shows. It helps to keep the momentum going. And so that's what I think Fire and Ice really capitalized on was, okay, let's keep the momentum going. Let's get you promoting this concert. Let's get you on ASAP, or let's get you on Itbulaga and all these different things. So I've been able to go and meet all like these like iconic TV personalities too, right? And it's not slowing down, and I don't think it's going to slow down really anytime soon. Even after the concert, we have other You're things. recording a new album. Recording, and collabing with different Filipino artists and everything here. So it's gonna. This year is really, I think, what's meant for this year is we're gonna really hit the market here in the Philippines and really here, I'll get- Sorry about No, I'm that. just joking. Never mind. Anyway. Hello, hi. So you're gonna be on ASAP this Sunday? Sunday, on the 11th. Yeah. You were on ASAP already. Yeah, years ago I was for promoting I Love OPM. Yeah. So you're gonna do This time it's promoting the concert, and actually we're singing one of the songs. They're that we're launching doing. The Voice Teens. So Yeah, they're launching the Voice Teens. Since I'm a Voice alum in the States, Uh-huh. it just all worked out, and that's how it always. That's really how the whole process has been. Everything has just been so kismet and working out and flowing. So it has a really nice flow to it. So, Lisa, ano pang mga plano for Ryan? Ito ka naman. Hello. So you're gonna be Ice because yeah. so you're gonna be a judge on no, I know. Well, maybe. Who knows? Yeah, Maybe yeah, in the why future. not? Yeah. But for right now, no. I was just plugging the new Voice Teens. And Ano pa Also, mga plans for Ryan? Plans for Ryan. Well, definitely after the concert. We're inviting, of course, networks, some labels to the concert so that they can see how amazing he is as a performer. Yeah. They're going to be blown away because the whole show is going to show different sides of him. So the voice of Ryan is all about the different facets of him. Ang sarap nung kinakain ko. Sarap nung kinakain ko kaya wala akong naintindihan dun sa pinanood nating video. Basta yun nga daw, bumilib itong Hollywood singer kay sa Tito Vic and Joey sa Itbulaga. Ayon sa title, wala mo naintindihan doon sa sinabi ni Ile. So yun, nandito na tayo. Yeah, pag-usapan na natin yun. No? May isa pong netizen, sabi ko nga, ilabas ko sana dito sa video ko yung chat niya sa akin. Kaso hindi ko na ayaw niyang pumayag. Excuse me. Natatakot po daw siya. Natatakot siya na baka daw mamaya pag-initan daw siya, no? Or balikan daw siya dun sa bahay nila. Hindi ko din pwede sabihin kung saang barangay siya eh. Mahirap na eh. Oh. Basta ang nangyari ho daw, simula kahapon nung nilabas tong issue na to, about dito sa ginagawang kabalusubasan ng mga kalaban ng Tito Vic and Joey. Hindi natin to kung sino sa mga kalaban na yan, no? Hindi natin na pag dito. Ang sarap ng sarap nito, oh. Sunflower, no? Sarap niya. So, pupunta daw doon at maaari din naman ang kagagawan to ng mga scammer. No, kasi madali pera dito. Halimbawa kung magkano sa 50 pesos. May na ako sa mate. 50 pesos times 100 na tao, edi may 5,000. So may pumunta daw dun sa barangay nila bago daw dumating ang staff ng Itbulaga. May pumunta daw doon una na may bayad daw yung pa-register daw sa palaro sa sugod bahay, mga kapatid. At nagkakahalaga po daw ito ng 50 pesos bawat isang tao, isang pangalan. Ang mali lang daw nila, kaya
ang mali daw nila ay hindi wala naman daw silang kaalam-alam. Wait, tignan ko ngayon chat. Hindi ko lang lalabas diyan ha. Ito. Wala silang kaalam-alam na yun po pala ay scam. No, tapos nakapaglaro din naman daw sila sa sugod bahay. Yung nga lang hindi rin siya pinalad na mapili. Pero nung napanood nila yung video ng TV ng Itbulaga na announcement ni Tito Soto kahapon, ay dun po sila naalarma na wala palang bayad yung pa-register ng Itbulaga sa sugod bahay. Oo. So sa susunod daw kapag sa oras daw na may na ganun ulit ang mangyari sa kanila, ay i-report po agad nila ito sa kapulisan. Sabi ko okay yung nasa isip nyo, i-report nyo agad or i-send nyo sa sa page ng Tito Vic and Joey. Sabi ko mas maganda yon, at least ma-actionan, magagawan ng paraan kung sino yung mga siraulong na nananabutahe ng show ng Itbulaga ng Tito Vic and Joey. Para ma-leksyonan yung mga yan. Kasi gibrihin mo sisingil nila ng 50 pesos per name bawat register. Ilang tao daw yung nagpunta sa kanila? Isa daw ng tiga bali 3 daw. No. Bali 3. 3 tao, isa daw naglilista, dalawa daw naka-front na nagboboka or sasalita. Ang galing pa nga daw magsalita, Inglesero. Kaya daw paniwalang-paniwala sila na paniwalang-paniwala ho sila na tawag dito na stop nga po daw ng Itbulaga yun ng Tito Vic and Joey. Ikaw ba naman English-Englishan ka eh. So yun mga dabarkad, sa lahat ng makakapanood nito, ang gawin nyo, isure nyo muna, mas maganda hanapan nyo ng ID. Kapag may pumunta ko sa inyo ng mga tao na naniningil or kung mga pa-fake news ang daladalang balita na kay shoot mo lang pupuntang walang darating na Itbulaga, kay sugito, kay ganyan, at lalo't kapag sinisingil kayo ng pera, ay ang gawin nyo, hanapan nyo ng ID, isend nyo po ang kanilang mga picture. May karapatan po kayo kasi pera nyo yan at syempre mahirap na ngayon magpaloko. So may karapatan po kayo na picturean at galing na mismo yan sa Tito Vic and Joey. No, galing na kay Tito Soto yan na kapag nandyan, pag may kahina-hinalang galaw yung na ibang tao mapatungkol sa Itbulaga at may sinasabi tungkol sa Itbulaga, videoan nyo or picturean nyo at isend nyo sa page ng TBJ. Kung gusto yan, i-send nyo sa akin. Ako na magsisend doon. At gawan natin ng reaction dito. Para ay lantad natin mga pagmumukha niyan dito. No, para sa kanuan lang po mga dabarkads, huwag po kayo magpapaloko at magpapaniwala basta-basta sa mga fake news dahil kalat po talagang lipa na ang fake news laban sa Tito Vic and Joey. So yun, hanggang dito na lang yung video natin mga kadabarkads, mga kabiyaya. Nung may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, pakisuportahan din po ang aking second channel, J. Guevara Official. Si Chris M. TV, nandyan po kami nagcha-charity at sa buong TBJ Defenders na nandyan sa description ng kanilang mga link. At ayun, salamat, maraming salamat din sa walang umpay na suporta nyo sa ating #1 na noontime show na Itbulaga ng Tito Vic and Joey sa TV5 na soon ay mapapanood na rin sa Meralco Theater. So yun, ingat mo kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. J. Guevara
nandyan.